Salamat. At hindi naman gugulo si Robin Padilla. Okay. Ang claim ni Robin, si Jesus Christ daw tong Micah 5:2. Ngayon, kino-confuse niya yung tao. Hindi tinutukoy na pinanganak dyan si Hezekiah kasi nga mali yung interpretation niya. Sabi dito, "But you, Bethlehem Ephrata, though you are a small among the clans of Judah, out of you will come for me." Okay, one who will be ruler over Israel. Ruler ba ng Israel si Jesus Christ? Hindi. Okay. From origins of old, from the days of old. Ngayon, ano ang ibig sabihin nitong Micah 5:2 na hindi naiintindihan ni Robin? Papaliwanag natin sa Samuel. Sabi dito, "Now David the Ud was the son of an Ephrathite named Jesse, who was from Bethlehem in Judah." Ang tinutukoy dyan, lahi ni Judah. Okay? David. Ngayon, sino tong King Hezekiah? Okay? King Hezekiah, 741 to 686 BCE. The 13th king of Judah and a direct biological and royal descendant of King David. Yan ang tinutukoy dyan sa Micah. Kasi malinaw pag sinasabing the scepter shall not leave the tribe of Judah. Disqualified yung Jesus Christ nila. Bakit? Kasi sinasabi ng Diyos ng Israel sa Bamidbar, sa Numbers, sabi niya, "Take the congregation of Israel through the banners, the clans and their tribes, through the banners of their father." Kaya hindi pwedeng si Jesus Christ yan. Disqualified siya sa Judah. Okay? So ngayon, sinasabi dito, okay, dahil nga si David, sila yung galing dyan sa Bethlehem. Yung lahi niya ang tinutukoy dyan. Ngayon, anong panahon yan? Sinasabi ni Micah malinaw. Sabi niya, "The word of God that came to Micah of Moresheth during the reigns of Jotham, Achaz, and Hezekiah." Madali mo nang intindihin kung kaninong panahon yan. Ano sabi niya? Kings of Yahuda, Kings of Judah. So make look ka na kung sino yung mga yan na pwede mong isipin. Ngayon, dahil nga nag-cherry pick yung Kristiyano, tulad ng turo ni Shelby, mag-cherry picking lang kayo. Micah 5:2 lang yung binabasa. Mabasa nila Bethlehem, may mabasa silang Sun, may mabasa silang Pierce. Isang pirasong talata para sa kanila si Jesus Christ na. Ano sabi dito? Hindi nila binabasa. Sabi dito, basahin natin, "Therefore Israel will be abandoned until the time when she who is in labor bears a son, and the rest of his brothers return to join the Israelites. He will stand and shepherd his flock in the strength of God, in the majesty of the name of Tetragrammaton Elohim, and they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth." Ito hindi nila binabasa kasi nga hindi nga si Jesus Christ to. Ano sabi dito? "And he will be our peace when the Assyrians invade our land. March through our fortress, we will raise against them seven shepherds and 8 commanders who will rule the land of Assyria with the sword." Panggera tong taon to. "The land of Nimrod with drawn sword. He will deliver us from the Assyrians." Malinaw. Kwento to at panahon to ng Assyria. At hindi to si Jesus Christ. Hindi naman siya nakikipaggera eh. Tinotorture lang yun ng Roman soldier. Hindi naman panggera yun. Hindi naman lumalaban sa gera. "He will deliver us from the Assyrians when they invade our land and march across our borders. The remnant of Jacob will be in the midst of many people, like dew from the God, like showers on the grass, which do not wait for anyone or depend on man." Hindi kasi kayo nagbabasa, cherry picking kayo ng cherry picking. Ano sabi niya? "I will destroy your horses from among you and demolish your chariots. I will destroy the cities of your land and tear down all your strongholds. I will destroy your witchcraft, and you will no longer cast spells. I will destroy your idols and your sacred stones. From among you will no longer bow down to the works of your hands. I will uproot from you your Asherah poles and demolish your cities." Nakikipaggera ba yung Jesus Christ? Kwento ng gera yan eh. Kalaban nila yung Assyria. Balinaw sa Isaiah, sa chapter 7 and 8 na hindi binabasa ni Robin. Sa panahon pa lang ni Achaz, papasok na yung Assyria at aabutan yun ni Hezekiah. Dahil malinaw hanggang sa chapter 39 ng Isaiah,
Siya yung tumalo sa Assyrians dahil pinangako doon ni Yahweh. Sabi niya, 5 magkakaroon ng minutes. peace. Okay, time na. Matatalo Limang siya. tanong. Limang tanong. Categorical, sagutin. Pwede rin sumagot ng both, tsaka nanok di above, tsaka paliwanag. Huwag lang masyado mahaba, ha? Pinakamatagal siguro 1 minute na paliwanag. Unang Okay, tanong. tanong. Sabi mo ay hindi naging leader ang Panginoong Jesucristo sa Israel. Yan ang paliwanag mo kanina. Sa Mateo 5:24, datapat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaliligaw sa bahay ni Israel. Tanong, sino ang tinutukoy sa Mateo 15:24 na datapat siya'y sumagot? Sino tinutukoy? Okay, bibigyan kita ng matinong sagot. Irrelevant yung tanong mo. Micah 5 to pinag-uusapan natin. Panahon nga ito ng Assyrians eh. Ano sabi ni Micah sa umpisa? The word of God that came to Micah of Moresheth during the reigns of Jotham, Achaz and Hezekiah, the kings of Judah. Sa panahon ni Achaz at Hezekiah, kaninong panahon yan? Simula Assyrians yan hanggang sa pumasok yung Babylonians. Irrelevant yung pinapasok mo, tumatalong ka na Next naman. question, Kuya Buwirista. Pangalawa. Sa Mikas 5:2 na binigay mong talata, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel. Sino itong isa na magpupuno sa Israel? Sinasabi dyan, ang usapan dyan, okay, yung tribe of Judah. Sino? Huwag ka sumabay. Nagtatanong kayo, ano ba yan? Ang bastos mo naman. Pakabastos mo talaga eh. Ano ba yan? Host, maayos Ulitin ba mo yung natin? tanong, Buwirista. Hindi, Sino huwag mo ang akong tuturuan, isa sumasagot na ako, huwag mo akong tinutukoy tuturuan na sumagot. magpupuno sa Israel? Huwag mo Sino? akong turuan sumagot. Ba't sumasabay ka? Napakabastos mo. Pag open yung question, halimbawa, sino, magbigay muna ng sagot kung sino, then paliwanag 1 minuto. Go. Ulit ang tanong. Sino sa Mika 5:2 na tinutukoy ng ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel? Lalabas sa akin ang magpupuno, isa sa magpupuno sa Israel. Sino ang tinutukoy na isa na magpupuno sa Israel? Sino? Malinaw kinikwento sa panahon ng Assyria at sinabi ni Micah kung sino yung mga hari sa panahon niya kasama si Hezekiah. At malinaw, descendant ni David, si Hezekiah, tulad ng sinasabi ng Diyos. Sa Bamidbar sa Numbers, sabi doon, take the congregation of Israel, their clan and their tribes, through the banners of their father. Wala ngang biological father si Jesus Christ, disqualified siya. Kaya hindi naniniwala yung mga Hudyo sa kanya. At malinaw, pag binasa mo yung chapter 5, nagkikwento doon, He will deliver us from the Assyrians. Kaninong panahon yan? Malinaw sinabi na ni Micah kung sino yung mga hari sa panahon niya. Okay, dahil ang sagot mo ay si Hezekiah. Sunod na tanong, anong talata sa Matandang Tipan na si Hezekiah ay taga Bethlehem? Anong talata sa Matandang Tipan na si Hezekiah ay taga Bethlehem na ang sabi magpupuno sa Israel, na sabi mo'y descendant pa ni David? Anong talata sa Matandang Tipan? Okay, mali nga yung tanong mo tulad ng sinasabi ko. Mali yung comprehension mo. Objection? Ba't may Objection? sumasabay? Wala akong Ano ba mali yan? sa tanong. Host, ba't may sumasabay? Ba't may Anong objection? talata? Napakabastos talaga na. Anong talata? Ayun, Kung ayun, walang ayun, magbibigay na Host, talata. napakabastos eh. Okay, sige. Napakabastos. Ganito. Huwag ka sasabay, magtatanong ka sa ikakat mo. Anong talata? Huwag mo ko sabayan. Ayusin mo yan, host, Brother Burista. Pakita ko sa inyo yung rules para maganda kasi pagka may tanong, sagutin ng diretsa. Diretsa sa tinatanong. Ito yung rules ko eh. Kung walang categorical ang tanong, ay sagutin mo ito ng direkta base sa kanyang tinatanong. At kung hindi kayang sagutin, ay magsabi ng pass or next question tayo. Nagtanong ko sino, sabihin ko sino. Mali yung tanong niya. Host, mali yung tanong niya.
Kung halimbawa, Ibig sabihin, kung hindi walang nag-a-adapt yung talata, rules na ginagawa mo. Hindi sagutin nag-a-adapt ng sa walang dati. talata, Huwag mo paliwanag awayin mo, yung Paliwanag host, ako RJ. tapos sasasabayan ipaliwanag niya. mo, Huwag mo ipaliwanag awayin yung host. Hindi, ipaliwanag hindi kami mo kung nag-aaway, bakit. nag-uusap kami, wag mo Ganito. kami guluhin. Halimbawa, tanong, anong talata? O kung anong talata, sabihin mo, walang talata. And then paliwanag mo, Hindi, pagbibigyan kang paliwanag. mali yung Basta sagutin tanong. mo lang. Mali yung tanong eh. Ay Mali paliwanag yung mo nga, walang comprehension. talata kasi mali ang tanong. Ganun lang kasi ganon. para masagot lang Diba? yung tanong. Kasi naghahanap siya ng talata eh. So Mahina pwede ka ka sumagot pala, ng walang RJ. talata at ipaliwanag mo na mali ang tanong. Kaya Mali walang yung talata. tanong. Yun ang angkop doon, Brother Burista. Hindi ko pwede Okay, sabihin kung walang hindi talata. kayang sagutin Mali yung sa tanong. direct ang tanong, next question tayo. Ganun lang kasimple. Para mabilis. Mapapaliwanag ko yun eh. Mapapaliwanag ko yun kaya hindi ako mag-next question. Mag-objection na yung Masasagot ko nga eh. pag-uusap mo. Pwedeng hindi siya niya, mag-object kasi nga nagpapaliwanag ako bakit siya sasabay. Hindi niya ako naturuan sa sagot ko. Bakit niya ako tuturuan? Ganito. Ayan kung wala kang categorical, ang tanong, sagutin mo ng direkta. Diba? Base sa kanyang tinatanong. Pero kung hindi kayo sagutin, Diretso nga yung sabi ko, host, mali yung tanong niya. At ibigay Anong mo na talata? Mali Unawa ang niya sa tanong? talata eh. kasi mag-o-object Huwag mo yan. nang awayin yung host. Hindi. Sigurado ako mag-o-object Bakit may yan. objection? Nagtatanong siya eh. Bakit may objection? Eh, di Nilagyan mag-formal debate kami. Mag-formal debate tayo. ano lang yan, question and answer Kung lang. gusto Lagyan lang, mo, mag-formal debate tayo. nilagyan lang natin ng rules. Magpapaliwanag ako, Para- sasabayan mo ako. Para Wala, maayos. anong talata? Pag ganyan. Talata, anong Huwag kang talata? sumabay. Huwag mo kong guluhin. Yan ka na naman eh. Ah. Talata lang, nag-iiyak na. Kung Ulitin walang talata, ko yung tanong ha. Paliwanag Sa lang Mika kung bakit walang 5:2. talata kung sakali. Sa Mika 5:2 na ang sabi mo ay hindi ang katuparan nito ay ang Panginoong Jesucristo at ang katuparan nito ay si Hezekiah. Mababasa natin sa Mika 5:2, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel. Tinanong ko sa iyo kanina kung sino yung isa sa magpupuno. Ang sagot mo, si Hezekiah. Sunod na tanong, anong talata sa Matandang Tipan? Anong talata sa Matandang Tipan si Hezekiah ay nasa Bethlehem o ipinanganak sa Bethlehem? Ano ba yung Burista? Sasagot ako, sasabay ba to? Sagot. Sige, sagot. Kung anong talata. Yan ang tanong niya. Huwag niyong guluhin ha, guguluhin niyo eh. Mali yung tanong mo, hindi tinutukoy dyan. Sumasabay. Sis Mariosep eh. Mali yung comprehension mo. Ano ba yung host? I-mute mo. Kita mo yung kabastusan ni Robin. Kita mo yung kabastusan niya. Anong talata? Mali ang tanong. Kung ang tanong ko, Mali tama nga yung o tanong mali mo. yung... Wag ka, magtatanong talata. ka, sasagot ako, sasabay ka. Host, paayos nito. anong talata nga? Sabihin mo muna Huwag ka kung wala. sumabay. Sagot ka muna ng walang talata. Ganito na lang. Para maayos, Si Robby. Jesse ang ipinanganak. Ngayon, simula kay Jesse, doon galing si Ganito. David. Para maayos, ganito na lang kay Tinutukoy Robby. dun Wag open question. Lagyan mo nga ng categorical sa dulo. Pwede naman sumagot ng boot, tsaka none of the above. Para matapos lang. Lagyan mo ng Ayan, sige, categorical. lalagyan ko ng categorical ha. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel. Ang sagot mo diyan ay si Hezekiah at hindi ang Panginoong Jesucristo. Ang aking tanong sa iyo, anong talata o categorical, mayroon bang talata o wala? Mayroon o walang talatang maibibigay na si Hezekiah ay ipinanganak sa Bethlehem? Okay, pakisagot. PRJ, meron o wala? Ulitin ko, mali yung tanong. Okay, ano yan, Burista, i-mute mo yan. Ginugulo nyo eh. Ganito kasi. Paano kayo matututo? Kasi nga mali yung comprehension nyo. Alang problema Hindi. magpaliwanag. Kaya nga, mali nga yung tanong eh, ipapaliwanag ko. So, pakisagot lang na meron o Mali wala. nga yung Kung sa- tanong. kung sa Mali yung tingin mo tanong. naman, Burista, Basta Baba mali mo yung na, tanong. Burista, inaaway Baba. ka na eh. Inaaway ka na. Bahala ka Pwede na. naman Mali eh. yung tanong. Ay nako, Burista, mali yung tanong.
Pwede paliwanag yun sa pamamagitan ng Paliwa, categorical. sisimulan ko nga na mali yung Ganito, tanong. Mali nga yung tanong eh. Hindi niya Oo nga, naiintindihan ganito. yung talata. Halimbawa, ganito kasi ganito. Di ba meron o wala? So, pwede mo naman sabing wala kasi mali ang tanong mo. Doon may paliwanag. Importante, masagot mo yung hinihingi sa'yo na nagtatanong sa categorical. Kasi hindi titigil. Puro mag-o-object, magkakagulo kayo. Kaya nga nilagyan natin ng rules, di ba? Pakisagot lang, meron o wala. So kung wala, Marunong pa sabihin mo sa'yo wala. yung host eh. At ipaliwanag Pero mo bakit ikaw, wala. pa O, nagtuturo. tsaka mo sabihin sa mali tanong mo, Robin. O, ganyan, mali ka kasi kristyano ka. Ganon. O, ikaw na sa'yo na yun. Basta sagutin mali categorical. And then, para umusad tayo, next question. Ulitin ko po yung tanong ha. Ulitin ko yung tanong. Sa Mikas 5:2, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliliit o maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel. Tinututulan mo na iyan ay ang Panginoong Jesucristo sa katuparan at ang sabi mo ay Hezekiah. Tanong, mayroon ba o walang talata na si Hezekiah ay ipinanganak sa Bethlehem o anumang ebidensya na si Hezekiah patotoong nasa Bethlehem? Meron o wala? Kamit ako. Brother Viewrista, mali yung tanong. Pwede ko na bang ipaliwanag? Ganito na lang. Ruling Nagsasalita na na eh. tayo. Sige. Ganito na lang. Hindi. Pinakita ko naman na sa inyo yung rules, di ba? Para ka ako maayos, kaya ako naglalagay ng rules. So, ayan, nakalagay naman dyan sa huli. Kung hindi kayang sagutin ng diretso, next question tayo. So, next question na lang tayo. Umusad na lang tayo. Mamaya na lang i-conclusion yan. O, Kuya Robin, next question. Pang-apat. Alang sagot. Dahil sa ikaw ay nagbabasa ng Biblia at lagi kang sagsasabi na hindi kasi kayo nagbabasa ng Biblia. Sa Mateo 15:24, datapat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaliligaw sa bahay ni Israel. Sino ang hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw o sino ang tinutukoy na siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel? Okay, ito sagot. Irrelevant question. Micah chapter 5 pinag-uusapan. Tatalo kayo ng Matthew. Tignan niyo yung ginagawa niyo. Hindi kayo marunong gumamit ng Biblia. Sino irrelevant? Pag-uusapan natin kung sino yung Micah 5.2, gagamit kayo ng Matthew. Ang gulo nyo. Nakikita nyo yung ginawa nyo sa Biblia. Hindi kayo marunong gumamit ng libro. Okay, last question na. O, last question. Wala uling Last sagot doon. question. Last question. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, sino, ano, papaano, tungkol sa Bethlehem Ephrata? Pakipaliwanag mo, sagot mo. Anong klase tanong yung bakit putol? Wala kang categorical. Kung kailan walang categorical, ayaw mo makasagot. Putol yung O, tanong mo. pakipaliwanag Anong klase mo yung tanong Bethlehem Ephrata. Papaliwanag ko na lang. Okay, sige, wag ka sasabay ha. Nung sinasabi ditong Bethlehem Ephrata, tinutukoy dito nanggaling si David, yung binasa ko sa Samuel. Napakalinaw. Sabi doon, David, son of Jesse. 'Di ba? Sila yung galing doon. Ngayon sabi dito, though you are small among the clans of Judah. Kaya pinapaliwanag ko sa iyo, host, Brother Viewrista. Mali ang comprehension ni Robin dito sa Micah 5:2. Ang tinutukoy dito si David yung pagmumulan at yung descendant niya si Hezekiah. Kasi nga itong Micah chapter 5 na to ang tinutukoy dito. Panahon ng Assyrians. Ano ba sabi? Kasi nga nagche-cherry pick sila. Sabi dito, and he will be our peace when the Assyrians invade our land and march through our fortress. Malinaw. Who will rule the land of Assyria with the sword? The land of Nimrod with drawn sword. He will deliver us from the Assyrians Time na. when they Okay, invade time na. our land and Time march na. across our Kita niyo na. Ito, para naman maayos. Ikaw naman, Kuya Robin, may itong 5 minuto para mag-conclusion din. Si RJ naman, magtatanong sa'yo mamaya ng 5. Okay. Okay. 5 minutes. Hindi naman tayo kagaya ni RJ na natatakot sagutin at yan nag-i-stick sa Mikas 5:2. Di ba?
Napansin po ninyo yung aking mga tanong, wala siyang maisagot, puro irrelevant, walang maibigay na talata. Kayo na po, mga Hudyo na naghuhudyo-hudyuhan kagaya ni Ate. Mika 5:2. Basahin natin. Sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, kahit isa sa pinakamaliit na bayan sa Huda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang kilala noong unang panahon. Okay? So same lang din sa dating salin. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata. Ano ang katuparan niyan sa messianic prophecy kapag bagong tipan ng pag-uusapan? At ikaw, Bethlehem, napansin niyo? Ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda. Sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Sapagkat mula sa iyo, lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat yan ay panahon ng tungkol sa mga pantas na lalaki nang ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutan ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. Maliwanag po sa mga talatang ibinibigay po namin sa inyo na ang katuparan ng hula sa Mika 5:2 ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Ayon sa hula, sa Mika 5:2, sa katuparan nito sa Mateo 2:6, si Jesus ang ipinangakong pinuno at pastol ng Israel, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay dakilang pastol din ng bayang Israel na bayan ng Diyos maging sa panahon natin sa kasalukuyan. Kaya hindi po matanggap nitong RJ na ito na dunung-dunungan at hudyu-hudyuhan na ayaw gumamit ng bagong tipan. Hinahamak ang Panginoong Hesukristo, Kristo ng mga Kristiyano. Hindi ba? Kaya kapag ang pag-uusapan ay pagtatanong tungkol diyan sa Panginoong Hesukristo, madudurog lang. Ikalawang Samuel 5:2, sa panahong nakaraan ng si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglalabas at nagpapasok sa Israel. At sinabi ng Panginoon sa iyo, ikaw ay magiging pastor ng aking bayang Israel at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel. Sapagkat si Samuel ay isang propeta, si Mikas ay isang propeta, sila ang humuhula tungkol sa magaganap na panahon, sapagkat ang hula ay sa hinaharap at ang katuparan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ayaw nyo mang tanggapin ang Kristo ng mga Kristiyano, hindi po namin ipinagpipilitan sa inyo. Subalit ang sinasabi namin sa inyo na kailanman hindi nyo matututulan na may Panginoong Hesukristo na lilitaw, magiging tagapagligtas na ipinanganak ng isang babae, ang babaeng si Maria, kaya may Kristong umiiral sa panahong Kristiyano. Naalala ko pa nung tinanong ko si RJ, anong panahon tayo ngayon? Panahon tayo ng Diyos ng Israel. Ay kayo na po ang humusga kung anong sagot po doon. So yan po yung aking maikling paliwanag ukol sa bahaging yan. Ayaw man ninyong tanggapin ng Panginoong Hesukristo. Ako, kinikilala ko, tinatanggap na may Kristong umiiral. Okay? So, ang problema dito kay RJ, hindi marunong sa mga pagsagot. Ang daming 3 tanong hanggang 4 na tanong sinayang, hanggang 5 tanong lang. So, naaawa ako sa iyo, RJ. So, alisin mo na yung ganyang paniniwala mo. Nakapagbasa ka kamo ng Biblia, hindi mo naman maibigay yung mga talata. Sasabihin mo lang naman na walang talata. Diba? Kapag nagbasa ako sa bagong tipan, ay pagka nagtanong ka sa bagong tipan, tinitiyak ko, tatanggapin mo yun dahil doon ka magtatanong. Okay.
Okay, time na. Sige, kay RJ, 5 tanong kay Robin. Ulitin ko ulit ha. Pagka categorical, sagutin. Pwede sumagot ng both. None of the above. Pagka direct tanong, direct question din. Go. Okay, unang tanong, bibigyan ako ng premise. Sabi, Micah chapter 5 verse 5, sabi dito, "And he will be our peace when the Assyrians invade our land." Okay. Tanong, okay, merong bang Jesus Christ sa panahon ng Israel nung sinugod sila ng Assyrians, yes or no? Wala pa, sapagkat ang Kristo ay umiral lang nang ipapanganak siya ni Maria. Pag binasa mo yung talatang 2, darating na pinuno mula sa Bethlehem, sa Mikas 5:4, ang pinunong ito ay magpapastor. Sa talatang 5, siya ay magiging ating kapayapaan. Kaya yan ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, Kristong umiiral sa panahong Kristiyano. Hindi mo man matanggap, subalit dapat tanggapin na mayroon talagang Kristong umiiral sapagkat si Mikas ay isang propeta na nagkaroon ng propesiya tungkol kay Kristo na magbibigay ng bagong pag-asa sa bagong Israel ng Diyos. Okay, pwede na next question, host. Pwede na. Okay, Sige, next sige, question. Micah chapter 5, sabi dito, "He will deliver us from the Assyrians when they invade our land and march across our borders." Tanong, si Jesus ba niligtas niya yung Israel nung sumugod yung mga Assyrians, nung in-invade nila yung lupa ng Israel? Yes or no? No, hindi talaga Assyria partikular na tinutukoy sapagkat yan ay propesiya. May dalawang karaniwang pagpapaliwanag na dapat mong matutunan. Una, yung konteksto. Tumutukoy sa tunay ng imperyo ng Assyria na sumalakay sa Israel at Juda noong panahon ni Mika. Ikalawa, ang Assyria ay sumasagisag sa mga kaaway ng bayan ng Diyos na si Kristo ang magtataguyod ng aral ng Diyos upang pupupin ang kanyang bayan. Yan ang bayang Israel o Israel ng Diyos sa panahong Kristiyano. Next question, RJ. Okay, next question. Micah pa rin. Sabi dito, "The word of God came to Micah of Moreshet during the reigns of Jotham, Ahaz, and Hezekiah." May binanggit bang Jesus Christ? Meron o wala? Walang babanggit king Jesus Christ. Propesiya nga eh. Sayang, nakapag-aral ka pa naman kamo ng Biblia. Pero hindi mo alam ang kahulugan ng propesiya. Ang propesiya, hindi naman direct na binanggit ang pangalang Kristo. Sapagkat sa buong lumang tipan, wala namang mababanggit na Kristo eh. Sa lumang tipan, mayroon propesiya nga, RJ. Hindi mo naman gagamitan ng malaking isip yan eh. Hindi mo gagamitan. Ganyan na, konting-konti lang. Propesiya nga, RJ. Sa makatwid, kapag ang pag-uusapan ay propesiya, hindi ganun ang kahulugan na dapat mong ipakahulugan sa buong talata na binabanggit sa propesiya. Hindi ba sinabi ko sa iyo, may dalawang katuparan ng Assyria? Ganyan ang pagpapaliwanag natin. Ganyan. So, ikaw kasi, hudyo-hudyuhan ka lang naman, kaya ka nagkakaganyan. Gamitin mo na ang bagong tipan at paniwalaan mo na may Kristong umiiral hanggang sa kasalukuyan. Pangapat na tanong. Pangapat. Okay, Pangapat. next question. Sabi dito, "One who will be ruler over Israel." Anong panahon naging hari yung Jesus Christ ng Israel dito sa lupa? Nang ipinanganak siya ni Maria at dinalaw ng 3 pantas. Kaya nga kami ay naniniwala sa bagong tipan kung panahon ng tinutukoy mo, panahong Kristiyano nang ipaghanda siya ni Juan Bautista ng daraanan upang matupad ni Kristo ang ipinaghandang bayan ng Diyos para sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, dapat mong tanggapin mayroong Kristo. Dapat mong tanggapin ngayon ay panahon tayong Kristiyano. At dapat mong maunawaan ang propesiya ng Biblia. Sayang, nakakaawa ka. Nagbabasa ka pa naman ng Biblia. Propesiya, hindi mo alam kung papaano ang katuparan tungkol sa pagkakaroon ng Kristo.
Okay na, host. Last. Okay, huling tanong. So, sabi dito, David Daud, the son of an Ephrathite, whose name was Jesse. Jesse was from Bethlehem in Judah. Tanong, descendant ba ni David si Jesus Christ? Anong tribo ni Jesus Christ? Walang tribo na tinutukoy at hindi natin maibibigay yung tribo. Pero si Kristo ang kandi ni David at ni Abraham. At siya rin ang magpupuno sa Israel ng Diyos. Kaya nga, tanggapin mo na mayroong Kristo na umiiral. Huwag mo lang lagyan ng tribo, di ba? Ang kan ni David, ang ating Panginoong Jesucristo at lahi rin ni Abraham. Kaya siya ang pinuno na tinutukoy na magmumula sa Bethlehem, magpapastol sa bayan ng Diyos, siya'y magiging kapayapaan. Ngunit kung susundan mo yung konteksto at liliterilin mo ang Mika 5:2 hanggang 5, maliligaw ka, RJ. Dapat mong tanggapin na may Kristong umiiral at may bagong tipan na ginamit din na quote ang mga lumang tipan na dapat mong ipaunawa sa iyo, nagkakamali ka ng tinitindigan mo. Okay, time na. Ikaw naman, RJ, 5 minuto, pahayag, at ikaw naman tatanong mamaya. Okay. Conclusion, kaya. Sige. May oras na? Wala pa? Wala pa yung oras, brother? Ayan, okay. Ay, tapos na, wala na tayo pag-uusapan. Sabi ni Robin, wala naman palang tribo yung Jesus Christ eh. Eh, di-disqualified siya. Hindi pala siya kasali. Malinaw, sabi ng Diyos ng Israel, kasi nga, ang mga Kristiyano, bukod sa cherry pickers, okay, na ang indoctrination dyan, wag magbasa ng Hebrew Tanakh, ng Old Testament. Sabi ng Diyos ng Israel, the scepter shall not leave the tribe of Judah. Sabi ng Diyos ng Israel sa Bamidbar, sa Book of Numbers, take the congregation of Israel, their clan and their tribes, through the banners of their father. Doon mo malalaman kung isang hari, yung taong tinutukoy. Ano sabi dito? Umpisa ni Micah, the word of God came to Micah of Moresheth during the reigns. During the reigns, mga hari ito eh. During the reigns of King Jotham, Akas, and Hezekiah, hari ang pinag-uusapan dito. Wala na tayong pag-uusapan, wala naman palang tribo yung Jesus Christ eh. Dito malinaw, tumutukoy ito ng tribo. Sabi dito, David was the son of Ephraim, whose name was Jesse. Jesse was from Bethlehem in Judah. Tribe of Judah si King David. Ngayon, kung wala palang tribo yung Jesus Christ, hindi siya descendant ni David. Sinabi, the scepter shall not leave the tribe of Judah. Hindi na natin kailangan pag-usapan. Inamin na ni Robin, hindi pwede maging hari yung Jesus Christ niya. Ngayon, ano sabi dito? Micah chapter 5, one who will be ruler over Israel. Hindi naman namuno eh. Pinanganak sa sabsaban, hari ba yun, Sus Mariosep? Hindi hari yung ganun. Sampid yun. Yung kwento ng Jesus Christ, mahirap siya. Dahil sinakop, doon sa kwento niya, sinakop yung lugar nila ng mga Romano. Hindi to kwento ni Jesus Christ, malinaw. Panahon to ng Assyrians, tong si Micah, tong prophet Micah. Ano ba sinasabi? Kaya nga puro mali yung sagot niya. Tinatanong natin, andun ba si Jesus Christ panahon ng Assyrians? Wala. O, tinalo niya ba yung Assyrians? Hindi. Kasi sabi dito, sa Micah chapter 5, na hindi nila binabasa, sabi dito, He will be our peace when the Assyrians invade our land. Panahon to ni Hezekiah, panahon to ni Akas, nung sumalakay yung Assyrians. Ano sabi dito? Who will rule the land of Assyria with the sword? Si Hezekiah yan, malinaw pag binasa mo sa Isaiah, sinabi na ni Yahweh, si Hezekiah yung tatalo. Hindi kasi kayo nagbabasa ng Biblia. Ano sabi dito sa Micah chapter 5? He will deliver us from the Assyrians when they invade our land. Tinanong natin si Robin, tinalo ba ng Jesus Christ yung Assyrians? Hindi. Kwento to ng panahon ng Assyrians, yung chapter 5 ng Micah. Ibig sabihin, hindi talaga siya nagbabasa ng Biblia. Kwento niya yung Jesus Christ niya, panahon ng Roma yun eh. Panahon ng Roma, nung nasakop sila. Kaya yung Jesus Christ, wala siyang say. Siya na nagsabi, pinanganak sa sabsaban. Paano magiging hari yun? Sino pinamunuan niya? Wala. Hindi nga siya kilala ng mga Hudyo eh, kasi wala siyang king. Wala siyang kingdom, hindi siya king.
Ang king, merong kingdom. Pag nag-aral ka ng Hebrew Tanakh, ang usapan dito sa lupa. Yung mga hari dito sa lupa. Hindi kung ano-ano ka nagkukwento ng hari ka ng kung ano-anong dimensyon. Hindi ka nung pinag-uusapan dito, kaya kalokohan yung New Testament. Ayun na inamin niya na wala naman palang tribo. Bakit walang tribo? Tama siya, walang tribo. Kasi nga, anak sa labas yung Jesus Christ. Okay, nasa oral Torah yan. Nasa Gospel of Thomas, panoorin niyo yung pelikula ni Nicolas Cage. Nag-aaway si Jose at Maria kasi si Jesus Christ, anak sa labas, anak ng Romano. Tama si Robin, nung sinabi niyang walang tribo yung Jesus Christ. Tribo siya ng Romano. Doon siya nabibilang. Okay, disqualified siya sa kingship. Disqualified siya sa tribe of Judah, sa scepter of Judah. Kasi wala siyang biological father na Hudyo eh. Malinaw sa Numbers, sinabi ng Diyos para malaman mo kung anong lahi mo. Titignan mo yung tatay mo. Dapat meron kang tribo. Ano storya doon? Sabi ni, pag binasa mo doon, sisimplehan na nga lang ni Joseph. Yung pakikipaghiwalay niya kay Maria. Para hindi mapahiya si Maria. Kasi kasalanan yun eh. Alam niya hindi niya anak yun. Ano sabi doon? Walang Diyos na involved doon. Pag basahin niyo yung Matthew. Sabi doon sa Matthew, si Joseph nananaginip lang. Oh, walang matinong pangyayari doon, walang involvement doon, nananaginip siya. Masisiraan ka talaga ng ulo doon yung asawa mo buntis. Hindi mo naman sinutsuk-tsak. Okay? 5 tanong ulit, dating gawin. Unang tanong, sabi mo si Hezekiah ang katuparan. Ito tanong, si Hezekiah ba ay mula sa Bethlehem? Yes or no? Okay, maling tanong na naman. Kino-confuse Objection, niya yung... moderator. Ano ba yun? Walang objection dito. Ano ba ito? Formal debate ba ito, host? Ulit natin. Sige. Sus Mario, ano klaseng ano to? Dating gawin ulit tayo para maganda mapabilis. Pag may Wrong categorical, sagutin na question. lang. Yes Wrong o kaya no. question. Wrong Hindi question. paliwanag kung bakit no. Si Wrong question. Hezekiah ba ay nagmula sa Bethlehem? Yes or no? Wrong question. Si Hezekiah Okay, ba ay okay, nagmula ganito, sa Bethlehem? ganito. Yes or Paliwanag no? ko na, wrong question. Kino-confuse Hindi, niyo yung tao ganito. eh. Kino-confuse niyo. Pagka ganito ulit, paliwanag ko na sa inyo Pas kanina. na lang, Walang pas. sagot ulit doon. Walang sagot yan, walang sagot. Oh, Pangalawa yan, na. yan. Kaya Very ko good, very ipaliwanag good. yan, host. Very good. Huwag Host, ka lang sige, paliwanag. paliwanag. Dali-wali na tanong ko Sagutin. eh. Ganito ha. Pwede Pinaliwanag ko na paliwanag. Alam kanina. problema ang paliwanag. May 1 minuto ka. Pero pakisagot lang please yung categorical. Yes or no. Hindi, may Sunod na none of the tanong. above, di ba? Mali Wala yung yes or no na. lang Wala eh. pa Mali nga nga yung sagot eh. tanong eh. None of the above Oh, doon. sige, ulit. Okay. Ulit ang tanong. Sige. Ulit ang tanong. Si Hezekiah ba ay mula sa Bethlehem? Yes or no? None of the above. Okay, magpapaliwanag ako. Ano ba? Ba't napakabastos talaga ito si Okay, Robin. pasok yun, Kuya Robin. Pwede na, diba? Paliwanag Bastos mo ko. talaga eh. Yes or no? Napakabastos talaga nito eh. Ito ba Kristiyano? Host, pa-reset ako ng oras ko. Sige. None of the above masagot. Okay, 1 minute. Paliwanag. Accept natin yan. Go. Okay, none of the above. Mali yung tanong kasi nga hindi nakakaintindi. Hindi tinutukoy dyan na si Hezekiah yung ipapanganak sa Bethlehem. Kundi, okay, kung sino tong kingship na to, galing to kay David. Dahil sinasabi nga, hindi kasi nagbabasabi dito, David was the son of an Ephrathite whose name was Jesse from Bethlehem. Hindi niya naiintindihan yung talata eh. Sabi dito, though you are small among the clans of Judah, out of you, mula sa lahi na galing dun, kay David na nanggaling sa Bethlehem. Hindi sinasabi dyan sa Micah 5:2 na si Hezekiah ipapanganak sa Bethlehem. Hindi nakakaintindi at ubod ng terrible yung comprehension. Next question. Okay, pangalawa na ba? Sunod na Pangalawang tanong. Hari na ba o hindi pa hari si Hezekiah nang mangaral si Mikas? Ulit ang tanong. Hari na ba o hindi hari si Hezekiah nang mangaral si Mikas? Hari o hindi pa hari? Okay, malinaw sabi sa Micah, no?
Kings of Judah, Jotham, Akas. No. Hari o hindi ba hari? Ganito ha. Tuturuan. Sagutin mo na categorical Tuturuan mo bago sa magpaliwanag. Ganito sa hari ba o hindi hari, pakisagutin paliwanag sa minuto. Unahin lang categorical. Ulit ang tanong. Nakamute ka. Ulit ulit ang tanong. Hari o hindi pa? Hari na ba o hindi pa hari ng mangaral si Mika? Uy, nakamute ka. Oh, nakamit niyo ako eh. Okay. Baka malinaw, hari na nga tinutukoy sa Micah chapter, umpisa ng Micah. Next question. Okay, pangatlo. Okay. Sunod na tanong. Okay? Sa Mikas 1:1, ganito ang nakasulat. Ito ang mensahe ng Panginoon tungkol sa Samaria at Jerusalem. Ipinahayag niya ito kay Mikas na taga Moreset noong magkakasunod na naghari sa Huda si Hotam, Ahaz at Hezekiah. Sinabi ni Mika, tanong, ang Mikas 5:2, propesiya o hindi propesiya? Open mic. Okay, prophecy siya ng pagdating ng Assyria. Kasi ano sabi dito? Babay, sasabay. Sumasabay. Ito, basahin natin ha. Sabi dito, King Hezekiah the 13th king of Judah, from 715 to 686, during the time of the prophet Micah, ministered in Judah. Sinasabi dyan, kinikwento dyan yung panahon ng pagpasok ng Assyrians. At hindi yan naabutan ng Jesus Christ. Jesus Maria Joseph. Yung Jesus Christ, panahon na sinakop sila ng Roma. Next question ako. Apat. Oo. Kapag ang propesiya ba ay sinabing propesiya, ito ba ay naganap o magaganap pa lang? Pagka propesiya ba, ito ay naganap na o magaganap pa lang? Categorical. Naturalmente, pag prophecy, future. Okay, next question. Sunod na tanong. Oh, Dahil last na, sabi last. mo ay propesiya, ay future, magaganap pa lang. Ang sabi ko kanina na tanong ko, ang sagot mo, nangaral na si Mikas nung naghari si Hezekiah. Sa makatwid, nauna ba yung paghahari o nauna yung pangangaral? Categorical. Magkasabay nga siya. Prophet niya. Nung panahon, malinaw naman sa Micah 5:1 sinasabi dito. Okay, the word of God came to Micah during the reigns of Akas, Hezekiah, and Jotham. Okay na. Okay lang, may biyerista, may gagawin ako. I-pray lang Hindi ka ako. na, hindi na magko-conclusion. Hindi na. Okay na yun. Alam na ng mga audience yun na alam na yon sa mga tanong ko na 5 na yun. Alam na nila yun. Okay, so magpapaakit na ako. Sige. Akit na ulit, auto-accept para kayo naman magkwentuhan. Sabihin nyo lang, pagka gusto nyo magtanungan may rules tayo dyan. Hello everyone. Gandang hapon. Ay, lilinawin ko lang pala, viewerista. Yung pagkakaalam ko kasing tribo nung mga parang mga pero lipi kasi ang nasa isip ko, tsaka angkan. Tsaka sumagot naman ako ng angkan. So, mali yung sinabi nga yung ni sagot niya Robin, kanina, walang tribo yung Jesus Christ. Hindi pwede maging hari yun. sumasabay naman sa akin, viewerista. Patapos na ako. Tapos na tayo eh. Tapos na tayo Hindi, sinabi ko lang. Okay, Sinabi ko lang. Oo. Kasi tingnan mo si Nur. Tingnan mo si Nur sa baba. Nung ang tanong ko sa iyo ay tungkol sa nangaral na ba o hindi pa. Sagot ni Nur, hindi pa. Pero parehas kayo Hudyo niyan. Sino sa Sinabi inyo ang mo. tama ni Nur? Sino Sinabi- rin si Nur?
sinabi mo, Robin, wala palang tribo yung Jesus Christ. Eh, hindi yan paniniwalaan ng mga Hudyo kasi hindi naman siya kasali. Di, sumagot Dali naman na ako ang sinasabi kan. sa Genesis, Sumagot the naman ako ang scepter kan. shall not leave Hindi mo the ba tribe narinig of- yung sagot ko? Ang kan. Anong angkan? Ang kan yung sagot ko, ang kan ni David, lipi ni Abraham. Okay. Di ba sumagot naman Sige, ako? okay, Ang sige. tribo kasi at lipi, parehas lang yun. Okay.